Hi mga bata! Ako nga po pala si Ate Jella. Ate Jella ang pangalan ko. Sino nga ulit ako? Tama! Ngayong araw na ito ay may ibabahagi akong kwento para sa inyo. Pero bago ang lahat, magtatanong muna ako. Sino sa inyo ang nakakita na ng isang aso? Very good! Ano nga ang uni ng isang aso? Tama! Maaari bang hingin ko muna ang inyong kaunting oras para makinig sa aking kwento? Handa na ba ang lahat makinig? Sino dito ang excited ng makinig sa kwento ni Ate Jella? Itaas ang kamay. Yes, very good. Ang pamagat ng kwentong aking ibabahagi sa inyo ay Hope. At ito ay isinulat ni Dark Magic. Kikita niyo ba ang magagandang larawan na ito? Ito ay ginawa ni Maxine Pakalinga. Makinig ng mabuti mga bata dahil si Ate Jella ay mag-uumpisa ng magkukwento. Sa isang maliit na bayan, doon nakatira ang mapagmahal, masipag at masayahing bata. At ang pangalan ng batang ito ay si Timmy. Ngunit ang maganda at masayahing buhay ni Timmy ay unti-unti nang nawawala dahil nalaman niyang may sakit pala siya at kailangan niyang magstay sa ospital. Ang sakit ng batang si Timmy ay hindi lamang mababaw na sakit. Mayroon siyang cancer. Ginawa na ng mga doktor ang kanilang makakaya, ngunit mahirap talagang gamutin ang kanyang sakit. At doon nawala ng pag-asa si Timmy. Naging malungkot ang batang si Timmy. Nawala na yung dating Timmy na masayahin. Kinaumagahan, tumingin sa labas ng bintana si Timmy. At doon niya nakita ang napakaspesyal na bisita. Ang bisitang ito ay isang aso. Winaway-gayway niya ang kanyang buntot at para bang masayang-masaya siya na makita si Timmy. At napagdesisyon na ni Timmy na ang ipapangalan niya sa asong ito ay si Hope. Si Hope ay isang kakaibang aso. Meron siyang kapangyarihan na makaramdam ng emosyon ng tao. Binibigyan niya ng pag-asa ang mga taong nangangailangan nito. At nung maramdaman ni Hope na malungkot si Timmy, hindi niya na ito iniwan at lagi na itong sa tabi ni Timmy. Lagi itong pumupunta sa room ni Timmy, kaya madalas siyang habulin ng mga doktor at nurses. Every day, laging tumatalon si Hope sa kama ni Timmy para makipagkulitan. At doon bumabalik ulit ang dating masayahing si Timmy. Kapag may problema si Timmy, lagi niya itong sinasabi kay Hope. Lahat ng pangamba, takot na nararamdaman ni Timmy ay kay Hope niya lang ito sinasabi. Madalas niyang paglaruan ang mukha ni Timmy. Binibigyan niya ito ng lakas para lumaban sa kanyang sakit. Naging masaya ang pagstay ni Timmy sa ospital at dahil iyon sa asong si Hope. Nagkaroon siya ng lakas na labanan ng kanyang sakit at hindi na siya nawala ng pag-asa kagaya ng kanyang mga kaibigan. Marami ng bata ang gustong makipaglaro kay Hope. Hope spreading love, happiness to all the children in that hospital. Maraming mga bata ang lumalaban sa iba't ibang sakit. Pero nang dahil kay Hope, nabigyan sila ng pag-asa na lumaban ulit. Pininturahan ng mga bata ang wall ng hospital ng mga iba't ibang colors. They transformed the hospital into a magical place and they transformed their challenges into a hope and dreams. Kumalat ang kwento ni Timmy at Hope sa buong mundo. Nagsilbi itong inspirasyon sa mga bata na huwag mawala ng pag-asa. Time was passed and finally, Timmy was defeated his sickness. Naging magaling na ang batang si Timmy at dahil din iyon sa tulong ng asong si Hope. For Hope, she finally found a family that can adapt her. Madalas na ding bisitahin ang kaibigan niyang si Timmy. Ang mga memories at bonding na nabuo nilang dalawa ay kailanman ay hindi mawawala sa puso ng mga bata.
At ang kanilang kwento ay nagsisilbing inspirasyon para sa lahat na huwag mawala ng pag-asa sa kahit anumang problema na dadating sa atin. At doon nagtatapos ang kwentong ito. May natutunan po ba ang lahat? Very good! So ano ang moral lesson ng kwentong aking binasa? Very good! Tama! Huwag tayong mawala ng pag-asa sa lahat ng problemang ating mararanasan. Lagi lang po tayong lumaban at maging masaya. Maraming salamat mga bata sa pakikinig sa akin. Ako nga po ulit si Ate Jella. So paano? Hanggang dito na lang ulit. Paalam!